Magandang umaga mga bata! Ngayon ay may bago tayong paksang pag-aaralan at ito ay walang iba kundi ang konsepto ng kolonyalismo. Ang kolonyalismo at imperialismo ay magkaugnay ngunit may kanya-kanyang kahulugan at katuturan. Ngunit sa paksang ito ay tatalakayin natin at magpo-focus lang tayo sa kolonyalismo. Ano nga ba ang kolonyalismo? Ito ay tumutugon sa tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa iba pang bansa. Pangunahing layo nito ang pagtatatag at pagkontrol sa pampolitika, pang-ekonomiya at pangkulturang kaayusan ng isang bansa. Ang ibig sabihin nito ay nagaganap ito sa pamamagitan ng pisikal na pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa hanggang sa ito ay tuluyan ng maimpluwensyahan at madominahan. So guys, ito ay karaniwang nagaganap sa sumusunod na pamamaraan. Mga paraan ng kolonyalismo. Una, pagpapadala ng mga pangkat na maninirahan sa inookupang teritoryo. Layo nito na makapagtatag ang mga panirahang pamayanan ng mga dayuhan sa lupain upang maangkin ang mga lupaing pinaninirahan ng mga katutubo. Kaya nga guys, nangyayari na minsan noong unang panahon, yung mga Kastila ay inangkin na nila yung mga lupa na tinitirhan ng ating mga ninunong katutubo. Wala nang nagawa dahil syempre kung lalaban sila, maaari silang mamatay. Pangalawa, pagsasamantala sa yamang likas ng bansang inookupahan. Ang mga bansang inokupa ay pinagkukunan lamang ng mga hilaw na materyales o yamang likas upang maisulong ang pag-unlad ng kani-kanilang mga bansa. So ang ating bansang Pilipinas ay kinukuhanan lamang ng hilaw na materyales. Pero sino ang naghihirap? Ang ating mga ninunong katutubo. At ang nakikinabang ay ang mga dayuhan. Pangatlo, asimilasyon. Ano ito? Ito ay sa pilitang pagpapatanggap sa kultura ng kolonista. Sa kagustuhang maipalaganap ang kanilang kultura, sa pilitang ipinatatanggap ng mga kolonista ang kanilang kultura, wika at pamantayang panlipunan sa mga katutubong populasyon. Isang halimbawa nito, class, ay ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. So sa kanilang pananakop, ang ating mga ninuno ay sa pilitang pinag-aral ng wikang Espanyol, 'di ba? Kahit hindi naman ito dapat pinag-aaralan kasi nga Pilipino tayo, dapat Tagalog o wikang Filipino ang pinag-aaralan. Ang kanilang kilos, pananalita, at lalong-lalo na ang relihiyon, na kung saan ay tinanggap na lamang ng mga katutubong Pilipino dahil sila ay takot na sila ay patayin ng mga Kastila. Pang-apat, ang tuwirang pagkontrol sa mga kolonya. Nagtatalaga ang kolonyalista ng opisyal o hukbong militar sa inukupang bansa upang malimitahan at makontrol ang anumang galaw at desisyon ng mga katutubong populasyon. Isang halimbawa nito, class, ang pagtatalaga ng Gobernador General ng mga Kastila sa Pilipinas noon. Mula sa Espanya, pinadala nila patungong Pilipinas para mabantayan ang kilos ng mga katutubong Pilipino at maiwasan ang pag-aalsa laban sa mga Kastila. Okay. Ngayon ay tumungo na tayo sa dalawang uri ng kolonyalismo, ang tuwiran at hindi tuwirang kolonyalismo. Ang kolonyalismong tuwiran ay kilala ring formal o kolonyalismong teritorial. Ito ay tumutukoy sa tuwirang pagkontrol ng isang kolonyalistang bansa sa teritoryo at estrukturang administratibo o pamahalaan na sinakop ng teritoryo. Sa paraang ito, ang kolonyalista ay nagtatatag ng mga panirahan, pamahalaan at administratibong estruktura sa teritoryong sinakop. Sa pagkakataong ito, sinisikap din ng mga kolonyalista na maimpluwensyahan ang mga katutubo ng kolonya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga opisyal, hukbo at maninirahan sa kanilang lupain upang mapangasiwaan ang mga pagsasamantala sa kanilang mga yamang likas, populasyon at ekonomiya. Sa ganitong paraan guys,
karaniwang limitado lamang ang pansariling pamamahala ng mga katutubo na itinuturing lamang na nakapailalim sa mga batas at alituntuning itinalaga ng makapangyarihang kolonyalista. Isang halimbawa nga nito ay ang tuwirang kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas, kung saan ang mga katutubo ay pinagbago ang pananalig at napasailalim sa kontrol ng mga gobernador na Espanyol at nagpapalaganap ng impluwensya ng mga paring Espanyol. Ngayon ay ating tunghayan ang hindi tuwirang kolonyalismo. Ang hindi tuwirang kolonyalismo naman ang tinatawag na informal o kolonyalismong pang-ekonomiya. Sa halip na magtatag ng tuwirang pagkontrol o pangangasiwa sa kolonyang bansa, minamanipula ng kolonyalistang bansa ang ekonomiya, politika at kultura ng kolonya upang mapakinabangan ang yamang likas nito at tiyak na makuha ang hinahangad na interes. Sa makatuwid guys, sa kaso ng hindi tuwirang kolonyalismo, ang makapangyarihang bansa ay maaring hindi na magpadala ng malaking bilang ng maninirahan o mga opisyal sa kolonya. Sa halip, sila ay maaaring makipag-ugnayan na lang sa mga lokal na namumuno o gumamit ng pamahalang puppet o ng iba pang mekanismong pang-ekonomiya upang makontrol ang kolonya. Sa ganitong paraan, napananatili ng mga kolonyalista ang limitadong pakikiharap sa pamunuan ng kolonya habang isinasagawa ang pag-impluwensya nito. Ngayon matapos nating pag-aralan ang tungkol sa kolonyalismo, ngayon ay tunghayan naman natin ano nga ba ang magiging epekto ng kolonyalismo sa ating bansa. Mayroong 4 na epekto ang kolonyalismo. Una, ang pampolitikal. Sa pampolitikal, kinukontrol ng mga kolonyalista ang sistema ng pangangasiwa ng pamahalaan ng bansang kolonya upang maging pabor sa kanilang interes. Ito ay naging sanhi ng pagkawala ng otonomiya o pansariling pamamahala ng mga katutubo sa sarili nilang bansa o teritoryo. Pangalawa, pangkultural. Ang sapilitang pagpataw o pagpapagamit ng wikang dayuhan, pagpapakilala at pagpapasunod sa bagong relihiyon at iba pang gawaing dayuhan ay naging sanhi ng paghina o hindi kaya'y tuluyang pagkawala ng wikang katutubo, tradisyonal na kaalaman at gawi ng buhay. Pinagbago din nito ang edukasyon at pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa mga bansang nasakop. Pangatlo, panlipunan. Ginambala ng kolonyalismo ang umiiral na istrukturang panlipunan sa teritoryong nasakop. Ang puwersahang pagpapatrabaho sa mga katutubo ay naging sanhi ng paghihirap, kawalan ng kalayaan at pagkamatay ng maraming katutubo. Higit sa lahat, inubos halos ng dalang sakit na nakakahawa ang mga katutubong wala pang kaligtasan sa sakit o immunity. At panghuli, pang-ekonomiya. Karaniwan ang pagsasamantala ng mga kolonyalista sa likas na yaman, lakas, manggagawa at produktong agrikultural ng mga bansang kolonya. Hinango ng mga ito ang mahalagang mineral, produktong agrikultural at iba pang yamang likas ng mga naokupang teritoryo upang mapaunlad ang industrialisasyon at ekonomiya ng kani-kanilang mga bansa. Mahalagang maunawaan na ang mga epektong ito ay nagkakaiba batay sa kolonyalista, haba ng panahon ng kolonisasyon at mga pangyayaring lokal sa mga bansang kolonya. Ang patuloy na paggalaw ng ekonomiya, lipunan at politikang pinairal ng mga kolonyalista sa panahon ng kanilang pananakop ay patuloy na humuhubog sa kaayusan ng maraming bansa. Ang Timog Silangang Asya ay pinamahalaan sa pamamagitan ng tuwiran o hindi tuwirang kolonyalismo. Sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay na paksa. Sa muli, ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe.